May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong itinuhan, Adonai ni Abraham, isa akong kako. Ang balaod mo akong giyak, na ako makatako kanimo. Ikaw akong gihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong kako. Ang balaod mo ang giyak, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohim Israel. Okay, good evening, no? Balik tayo po doon sa pinag-aralan natin, no? Balik tayo dito sa Torah. Kaya lang medyo palalim po tayo ng konti dahil nga may mga tanong. Gaya ng tanong kagabi na paano daw po hinga ng patawad ang isang negative commandments. No, alam naman po natin na meron pong positive commandments at meron din pong negative commandments. So when it comes to positive commandments, ito po yung mga command na kung saan ipinapagawa po sa atin. O kagaya po ng
established court of justice. O yung common sense po na common sense po na na honoring parents, although hindi po yan siya commandment for Noahide, pero common sense po yan siya na kailangan po galangin natin yung mga magulang. So hindi po kailangan iutos yan. So yun nga para po maintindihan po nating mabuti, kailangan po makita natin kung paano siya ipapunish. Ano yung punishment niya, gaano ka-severe when you sin into a negative commandments and when you sin to a positive commandments. Ano po ang severity of sin na naandyan sa kanya. Kaya kailangan natin malaman din po to para magkaroon po tayo ng yung sinasabing takot po. Takot sa paggawa ng mali sa harap ni Hashem. Maliban sa doon sa pagkakaintindi sa Torah, kailangan din po natin maintindihan yung sinasabi nating punishment with regards to negative commandments. Doon po sa negative commandments, meron pong intentional at unintentional. While doon sa positive, pinapagawa, kung gagawin mo, then you will receive reward. At kapag hindi mo gawin, ano yung punishment? Okay? So, dito po muna tayo, patungkol po kung ano talaga ang rulings. Ano ang rulings sa kasalanan dun sa negative commandments. Okay, kita po natin kanina meron pong dalawang klase. Yung sinasabing negative commandments na intentional at unintentional. Okay, be clever po dun sa pag-iisip pa. Laparan po natin konti yung mga pag-iisip. So, according to the sages, that the transgression of negative commandment, yung kasalanan po sa negative mitzvot meaning yung huwag magnakaw, yung may utos na wag o wag gawin. O yun po ang negative. Yung positive naman yung pinapagawa, established court of justice, yung mga do's. At yet, yun namang negative is yung mga don'ts. So, kapag ka nagkasala po doon sa negative commandments, lahat po yan, requires po yan siya ng teshuvah. Kaya lang dito po sa kasalanan na to, kailangan po natin maintindihan ng dalawang bagay. Una, kung paano siya mahingan or paano siya ipunish kapag ka Hudyo po ang nagkamali. At kailangan din po natin alam kung ang isang pagkakamali nagawa po ng isang Noahide. Okay? Hopefully nakuha po ninyo yung essence niya. So dito po sinasabi na kapag ka negative mitzvot, nagkasala dun sa negative mitzvot, dun sa mga don'ts, require teshuvah. Okay, when it comes to Shiva, repentance. Pag sinabing repentance, both Jewish and Noahide should repent. Kailangan po mag-repent. Kaya lang may ikaibahan doon sa Jewish. Kasi doon sa Jewish, repent na, meron pang return. While doon sa Gentile po, wala po siyang return. Kasi hindi po naman tayo nanggaling doon kay Hashem. While we are just a creation of Hashem. While ang Jewish is actually part or portion of Hashem. Kaya kailangan niyang bumalik. Kailangan po natin tanggapin yung katotohanan na talagang ganon. O may mga pinili na mga tao talaga na katulad lang yan ng mga magulang na dun sa mga anak niya meron siyang mga paborito talaga. So ganon din yung sa batas ni Hashem patungkol dun sa mga tao niya. So kapag teshuvah po ang pinag-usapan, for Gentile, just repent. Then, pagkatapos niyan, do resolution not to do this again. Then, that's it. That is a true teshuvah. Kung hindi mo inulit for entire life. Pero sa Jewish, repent na, return na, then kailangan din po yan siya ng another ritual kapag naandyan ang templo.
Pero kahit nawala ang templo, kasi ang ginagawa nila, kahit nawala ang templo, is ginagawa pa din nila yung isang utos. Ginagawa nila para hindi po nila makalimutan. Halimbawa po yung Yom Kippur. Kasi yung Kippur, magkakaroon sila ng offering doon sa templo, magkakaroon sila ng mourning process kung saan maglalagay sila dito sa ulo ng abo, tsaka maglalagay ng sako dito sa ulo nila. Sa ngayon po, yung Yom Kippur nila is actually in a form of prayer and Torah study. So, ganun po yung ano nila. Ngayon, kapag ang isang Hudyo po ay nagkasala sa negative commandment, kailangan po nila ng Teshuvah and Yom Kippur. Kasi yung Yom Kippur po, nagdadala po yan siya para matabunan ang isang sin. Tapos may kaakibat na pagrepent, pagbalik doon sa kanya, then that is a complete repentance. Hopefully alam po naintindihan po natin yan ha. While doon sa Gentile po, iba. Kailangan mag-teshuvah. So doon sa teshuvah, andun yung resolution na to do this again. Then, sometimes, kailangan po magbigay ng tzedakah. Kasi ang tzedakah po, magdodraw po yan siya ng righteousness from Hashem. At dahil nagbigay ka po ng tzedakah, mas madali pong marinig yung mga dasal or ang paghingi mo ng repentance dun kay Hashem. So, kaya nga ginagawa ni Hashem na kahit saan makakita tayo ng mga poor, makakita tayo ng mga kailangan tulungan dahil nga sa gusto ni Hashem na gawan po natin ng paraano na makita natin at makatulong tayo dun sa mga nangangailangan po ng tulong. So, tandaan natin ha, kapag ka-Hudyo, kailangan ng Teshuvah at Yom Kippur. Sa ngayon, wala silang Yom Kippur na kailangan maglagay ng abo dito, pero andun po yung mga prayer nila. Andun po yung mga penitence nila. Pero andun yung Teshuvah at Yom Kippur. Kasi yung Yom Kippur, nagdadala po yan siya ng isang pagtakip dun sa kasalanan para hindi makita ni Hashem. Or maybe mapatawad ni Hashem yung isang kasalanan. Sa Gentile naman, purely lang, repent lang. Hindi kailangan na magkaroon ng Yom Kippur kasi nga, yung Gentile, hindi po kasama doon sa Yom Kippur. Kasi yung Yom Kippur is celebration po yan siya na pinaselebrate ni Mose doon sa mga anak ng Israel dahil napatawad na yung kasalanan nila sa pagsamba nila sa doon sa golden calf. Doon sa ikatlong balik ni Hashem, sinabi niya, mag-ano na kayo, ayuno na kayo, puasa kayo, mag-fasting kayo. Dahil papatawarin na kayo ni Hashem para maging karapat dapat kayo doon sa patawad na ibibigay ni Hashem. Kaya yung Yom Kippur na yan is intended talaga lang yan doon sa mga Jewish. Hindi po kasama ang mga Gentile dyan. Nagpapagod lang po yung mga Gentile na nagpupuasa. Well, in fact, magkakaroon ka pa ng kasalanan. Kasi binibigyan mo ng suffering yung katawan mo while doing fasting. Kaya nga ang fasting is hindi talaga yan siya advisable sa atin. Maliban na lang kung meron ka talagang gustong hingin kay Hashem na need talaga. Pwede ka mag-fasting pero hindi po siya requirement. Hindi po siya required. Pwede. So, kaya lang, mas malaki po ang ng tzedakah kaysa dun sa, kaya advice ng mga rabbis na instead na mag-fasting, mas maigi na mag-tzedakah na lang. O kaysa dun sa mag-fasting. Kasi mas malaki ang balik ng tzedakah kaysa dun sa fasting. Kasi ang fasting is negative commandment lang O negative mitzvot lang. So, ang negative mitzvot, paano yung positive? So, hindi po yan madadala ng fasting.
So, transgression of negative mitzvot, yung pagkakasala sa negative commandment, requires Teshuvah and Yom Kippur. Pero sa positive commandment, hindi kailangan ang Yom Kippur. Kasi hindi i-effect ang Yom Kippur dun sa mga positive commandment na hindi po natupad. Kaya hopefully na kuha po natin yung ano na yan ha. Balik-balikan nyo talaga yan para maintindihan talaga. May tatlo pong bagay na kasalanan na yung sabi ng mga sages very severe. Kailangan po natin makita ito. Tatlo or apat na kasalanan na wala pong atonement until his death. Tandaan natin ha, may apat na kasalanan na hindi kailangan ng atonement. Kung mag-atonement ka man, hindi po i-effect yan sa mga kasalanan na to. At ang makakawala lang po ng kasalanan na yan is actually ang death. Okay, number 1, unang kasalanan na kailangang bantayan po na hindi po madadala ng puasa-puasa. Sa Jewish yan kasi sila may requirement tayo naman din natin kailangan ng puasa kasi hindi para sa atin yan. So, kapag ka ang tao daw ay nagkasala sa positive mitzvot, automatic yan. Hindi kailangan ng ng puasa kasi nga hindi i-epekto ang Yom Kippur dun sa positive commandments because Yom Kippur only effect to negative commandments. Tandaan natin ha, kapag ang ang tao ay nagkasala sa positive commandments na wala pong penalty of death. So, ibig sabihin, nagkasala ka positive commandments, tapos wala pong penalty of death. Tapos, hindi po siya nagteshuvah. Then, he does not move from that spot until they forgive him. Doon po ang problema. Kasi ang forgiveness ni Hashem is hindi niya po yan basta-basta maibibigay kapag ka hindi niya nakita na hindi ka karapat-dapat na mabigyan ng patawad. Doon po ang problema. Okay, balikan natin ha. Kapag ka ang isang tao ay nagkasala sa positive commandment na wala pong penalty of death, ibig sabihin, positive commandment siya na hindi masyadong hinos o hindi masyadong malaki. Tapos, nag-repent siya. Okay na sana. Pero ang problema is, hindi din daw siya ma-forgive. Then, he does not move from that spot until they forgive him. Halimbawa, kasi yung negative commandment, that is actually a sin between man and man. Meron din niyang kasalanan na negative din against man and Hashem. Pero dito sinasabi po na kapag yung kasalanan is against man and man, halimbawa po theft, halimbawa po ganun, hindi po yan siya basta-basta mapapatawad unless hindi makita ni Hashem na karapat-dapat kang patawarin. Kaya nga kailangan gumawa po tayo ng paraan dun sa theft na maariglo talaga yung kasalanan. Magkaroon po ng resolusyon. Hindi po pwede na, nahingin ako ng patawad yan kay Hashem, tapos hindi ka humingi ng tawad doon sa nagawan mo ng kasalanan. Samantalang yung paghingi mo ng kasalanan kay Hashem, that is only one way of accepting the sin. And that is actually one-half forgiveness. Automatic po yan. Basta natanggap mo na may kasalanan ka, automatic po yan. One-half of your sin are forgiven. But the other half is mahirap po yan. Not unless isitil nimo ang imuhang, isitil mo yung ginawa mong theft dun sa ibang tao. So kapag nasitil na po yung kasalanan mo dun sa ibang tao, that's the time na makukuha mo talaga yung fullness of forgiveness. Yung kabuuan po ng pagpapatawad ni Hashem. Kaya nga sabi natin na ang theft po ay amicable po yan siya. Kagaya yan siya ng mga kaso dito sa lupa. O merong amicable na hindi kailangan umabot dun sa court. Hindi kailangan dumating dun sa piskal. O ang kailangan lang na umabot kayo dun sa barangay, magkaayos, then that's it. Ganyan po ang theft. Kapag naayos po natin dito,
isinauli mo yung ninakaw mo, or binayaran mo yung penalty na hiningi nung ninakawan mo dahil may sira yung ninakaw mo nung isauli mo, then obligado ka pong magbayad doon. Kapag ka nagawa mo po yun, tapos magkaroon ng resolusyon na hindi mo na uulitin, so ang resulta po niyan is mawawala po ang kabuuan ng sin. Hindi po yan aabot doon kay Hashem. Kasi gaya na dito sa lupa, hindi po yan makakapunta doon sa court kasi naayos na dito pa lang sa barangay level. Ganun po yan siya. So mapuporgive po yan ni Hashem. Kaya nga sabi dito, sa negative commandment, okay lang. Pero kapag ka positive commandment ang kasalanan mo, kahit gumawa ka po ng teshuvah, hindi ka po makakaalis sa kasalanan na yan unless mapatawad ka ni Hashem. So, ang pag-uusapan natin yung una is ang positive. Ang pangalawa po is ang negative mitzvot. Kapag ka negative mitzvot po, utos po na negative that do not incur death penalty, then nagrepent siya, walang death penalty, walang charge ang court ng death penalty, then dahil siguro walang court or walang nagreklamo, no? Pero nagrepent siya, actually his repentance is suspended. Suspended po ang repentance. Kung Jewish ka, suspended ang repentance, pero meron ka pong Yom Kippur. Kailangan parisan mo yan, kailangan i-partner mo siya doon sa Yom Kippur. Pero kapag ka Gentile ka po, dahil nga hindi kasama ang Gentile doon sa Yom Kippur, kasi nga ang kasalanan ng Yom Kippur is intended only for the Jewish people dahil doon sa pagsamba nila sa golden calf, then ang mangyayari po dyan is aside from repenting, you need sacrifices. Kailangan pong mag-sacrifice doon sa negative commandments. Kaya kung sa theft, kailangan mo obligado ka talaga magbayad ng penalty, and paying penalty actually is sacrifices. So may dalawa po tayo na klaro po talaga. Kapag ka positive commandment, walang penalty of death, kailangan ng teshuvah. Kaya lang, hindi mapupurgive ni Hashem yung kasalanan. Kasi positive yan dus yan Hindi mahirap yan. Pero kapag ka negative commandment po, ang naging kasalanan mo, tapos walang death penalty, pareho silang positive, walang death penalty, negative, walang death penalty, na na-impose ang court, ewan ko, bakit hindi naka-impose ng death penalty, pero nag-repent, kaya lang yung repentance is suspended. Kung Hudyo ka, kailangan ng Yom Kippur, kasi negative commandment siya, pero kapag ka Gentile, walang Yom Kippur, so kailangan mo lang mag-repent, then suffering. Hopefully nakuha po ninyo. No? Kung may mga tanong po kayo dyan, mga brilliant question po, magtanong lang po. No? Kasi sasagutin po natin yan doon sa abot lang po ng makakaya. Pero kapag hindi po natin masagot, then wala po tayong problema doon. So, maybe natin yan, forward natin yan sa rabbi. Anyway, yung mentor natin, ano naman sila? Mabilis po silang sumagot, basta ako magtanong doon. So, ang pangatlo nga po, no? So, nakita na natin, positive at saka negative. Ngayon, ang pangatlo po is, ito pong transgression sa isang commandment po. Okay, may mga tanong na, Niktadle, ang Bidoy Act, need lang na if critical situation na. Actually, no po. Okay, Bidoy is a prayer para po yan dun sa preparation ng may sakit. It is a formula na merong psalms, merong repentance, merong personal petition, na andun pa loob ng Bidoy, wherein ito po yung isa sa paraan para maihanda po yung
not only the physical body to final judgment and also to the spiritual preparation din. Dahil po ito po ang isa sa makakapag-elevate ng soul, no, na magbabigyan po siya ng fair judgment during his death. Kaya napaka-importante po ng bidoy. Kapag ka nagkasakit ka na, then meron pong bidoy sa para lang sa mga nagkasakit at meron din pong bidoy sa para dun sa yung ano na talaga, yung critical na talaga na 50-50 na. O, kung sa mga ano pa, mga bugoy pa, 50-50, kung totalon, sa gatos tanan. No? So, ingon ana siya. O, ganyan siya. Na meron pong dalawang klaseng bidoy. Para po dun sa mga nagkasakit lang na medyo hindi naman masyadong critical, at meron ding bidoy para dun talaga, pang last moment na talaga na bidoy. So, meron po dalawang klase. So, yung pang last moment, dun mo talaga din yan sa last moment gamitin. Kasi, andun na po yung acceptance na kapag ka namatay po ako, andun po yung kasabihan ba na kapag ka, ang declaration mo, andun, na kapag ka namatay po ako, my death will atone my sin. No? Make my death atone my sin. Andun po yung words na yon. O while yung sa mild lang na sakit, it's a form of prayer na asking Hashem for help and also series of psalms, no, na kailangan pong bigkasin habang andun po sa sakit. Kaya hopefully nakuha po ninyo yung dalawang klaseng bidoy, no. O, kapag ka nagkasakit ka, kahit na medyo ano lang, magbidoy ka na kasi hindi naman talaga ano. O, yun lang mild na bidoy. O. Pero kapag ka ano po, grabe na, hindi na makapronounce yung, kasi nga, critical na, so hindi na talaga siya makabidoy. So, ang present po na naan dyan, nearest relative, kung ang tawag sa mga Hudyo niyan is unin, yung direct family, is sila po yung mag-pronounce para po dun si may sakit. Kasi, paano mo ma-expect na mag-pronounce yung taong malapit nang mamatay? So, hindi na po yan makapagsalita ng maayos. So, makikinig na lang yung may sakit. Kapag kami kakayanan pa siyang mag-pronounce ng amen, then pronounce siya ng amen. Pero kapag wala siyang kakayanan, madadigest na po yung ginagawa po ng ano. Kaya hopefully na ano po natin, naintindihan po natin yan. O na kailangan talaga minsan maging matanong tayo, no, tulad ni Nick Tadley, no, na napatunong siya patungkol doon sa bidoy. Salamat Nick Tadley, no, o na nasingit mo yan kasi tanong din yan nung nakaraang araw na hindi ko talaga din nasagot. O kasi nga nakaligtaan, lalo na dito ngayon na cellphone lang po yung ginagamit ko. O kaya ano po. So salamat doon sa tanong Nick Tadley. Kaya balik tayo doon sa sa pangatlo. Kapag ka yung kasalanan mo sa commandment, ma-positive man siya or ma-negative, na meron pong penalty of death, tapos nag-repent siya, so his repentance, kapag ka Hudyo plus Yom Kippur are suspended. Suspended po yan. Ano natin ha? Tandaan natin ha? Kung ang isang kasalanan ng isang Hudyo, positive man or negative, na may penalty of death. Yung dalawa kanina, walang penalty of death yan. So, klaruhin natin yan. Okay, so, unsa daw Bisaya sa bidoy, penitence, prayer, no? Penitential prayer po yan. Binisaya, sa may binisaya, ana. No, yung tulong kayo mga Bisaya dyan. Di na kasi tayo sanay sa Bisaya. Nakatungtong lang naman nila, hindi na marunong mag-Bisaya. Okay? So, yun nga, no? Kapag kasalanan ka na may penalty of death, yung dalawa kanina, positive ka negative, walang penalty of death yun. So, ibig sabihin, mild lang. Ito naman ngayon, may penalty of death, pero nag-repent siya. Kapag ka-Hudyo siya, kailangan niya parisan niya ng Yom Kippur. Pero kahit parisan niya yan ng Yom Kippur, suspended pa din hanggat hindi siya nagkaroon ng suffering.
So sa Hudyo, kapag may penalty of death, yung kasalanan, repents, Yom Kippur, pero hindi yan, kulang yan, kailangan pa nila mag-suffer. Pero kapag Gentile ang nagkasala, tapos may penalty of death, tandaan po natin, palaging andyan po ang repentance. Kahit na anong kasalanan, andyan talaga yung repentance. Andyan din palagi ang sidaka. Kasi wala tayong Yom Kippur, hindi tayo pwedeng mag-Yom Kippur kasi nga hindi tayo kasama doon sa mga nakasamba ng Golden Cup. So yung iba sinasabi nila, may mga Gentile naman doon. Sila, andun sila. Tayo, hindi naman tayo nakasama doon. Hindi nga natin kilala yung mga tao na Gentile na nakasama sa kanila paglabas. So hindi natin pwedeng sabihin na como andun sila, kasama na pati tayo. Kasi kahit sila, mga mixed multitude, napasama dun sa Israel, but Hashem do not accepted them. Kasi hindi kagustuhan ni Hashem na makasama yung mga mixed multitude. It is only a decision of Moses. Decision lang yan ni Moses, hindi siya nagpaalam kay Hashem. Kaya nga, nung nagkasala na ang mga mixed multitude, hindi sila makapasok dun sa camp of Israel. Andun lang sila sa labas kasi ang shikina ni Hashem is hindi pumapayag na pumasok sila. Doon lang talaga sila sa labas. Kaya kapag kami mga atake na nangyayari sa Israel, ang unang namamatay talaga isang mixed multitude. Kasi yung kalaban hindi makapenetrate doon sa shikina ni Hashem na naka-abang doon sa Israel. Isa lang po sa entire Torah ang naalala ko na pinayagan ni Hashem na lumusot yung armas inside the camp of Israel. Isa lang po. That is Jethro. Nung sa panahon na nalaman ni Jethro doon sa Midian na si Mose, dinala niya na yung Israel palabas ng Egypt. Tapos nalaman niya, dahil nga may nagkwento sa kanya yung religion collector na galing ni Mose, tumawid dun sa dagat, naging yung dagat, naging tuyo yung dagat, walang tubig. So na-amaze siya, ganun. So dahil doon pinuntahan ni Jethro. Dahil nga andun si Jethro, hindi naman siya makapasok kasi isa din siya na hindi pinayagan kasi nga Gentile siya, he is not a Jewish at that time. Kasi at the latter end, sa panahon na nakapasok si naging convert siya nung pinapasok na siya doon sa loob. Pero doon sa hindi pa siya naging convert, hindi siya pinapasok. So ang ginawa ni Jethro para mahatid yung mensahe papunta doon kay Mose is naghahagis siya ng sibat. Sagit siya ng sibat na may mensahe doon sa dulo. Tapos ihagis niya sa loob, doon naman lumusot banda kay Moshe, binasa ni Moshe yung mensahe. Tsaka pa nalaman ni Moshe na naandyan pala si Jethro sa labas. Nilabas niya. Kung ano nangyari sa kanila sa labas, that is another story. Kasi marami pong nangyari doon sa paglabas ni Moshe. Ang point lang, bakit napag-usapan natin to, is the only armas na pinayagan ni Hashem na makapasok doon sa loob. Kasi nga, yun ang may dala ng mensahe na naandoon si Jethro. Pero other than that, wala pong armas na nakalusot doon inside sa Shekinah ni Hashem. Kaya ang tinatamaan talaga is ang mixed multitude. Kasi hindi sila under sa protection ni Hashem. Kaya yung mga nagmamalaki dyan, na sabi nila, may Gentile naman nakasama. Meron nga. Una-una, hindi naman natin kaano-ano yun. Hindi nga natin kilala. So, paano natin masabi na kaano-ano? Pangatlo, hindi din sila pinasok, hindi sila tinanggap ni Hashem. Kasi walang paalam kay Hashem na pwede ba silang sumama. Si Moshe lang ang may desisyon na sumama sila doon. Dahilan yun para hindi sila papasukin ng Shekinah ni Hashem. So, hindi po sila under sa protection ni Hashem.
Kaya lang, kailangan natin tanggapin yan siya. So, yung mga gusto mag-convert, wala naman pong problema. Kung magko-convert, din go convert. Wala pong problema doon. Oh. Kaya lang, baka mahanap nyo yung hinahanap ninyo na peace. Kaya nga tayo nag-desire na maging Hudyo kasi gusto natin mapalapit kay Hashem. Ngayon, kung susubukan natin ang Noahide, baka makita natin na pwede pala tayong lumapit doon kay Hashem kahit na Noahide. Kaya nga, advice ng mga rabbi, it's better na maging Noahide ka muna, mag-excel ka muna dito sa pagiging Noahide before you step up. O kagaya ko, ilang beses na kaya ako nakatanggap ng invitation na mag-convert. O hindi ako yung mismo ang atat na mag-convert. Hindi ako ang nag ano sa sarili ko na mag-convert ako. Hindi ko inaano yung sarili ko na mag-convert. O kundi sila mismo ang nag-invite, Emmanuel, why you stay, why not convert? Ako naman ang ayaw. O, kasi nga, wala na. Ano pang hahanapin ko dito? O, hiyang na ako dito. Dito na ako. So, walang problema. Kaya nga, ang advice ng mga Jewish na mag-excel ka sa pagiging Noahide. Subukan mo na maging Noahide. Kasi po, may problema po kasi ang conversion. Convert ka ngayon. Paano kung dumating ang Moshiach? Tapos hindi ka pa na-convert? Yun man ang problema kasi during sa Moshiach time, wala pong acceptance ng conversion. Wala nang conversion doon. Di ba, napag-usapan natin yan kagabi? Na walang conversion doon. Di natatanggapin ni Moshe, hindi tatanggapin ng Moshiach ang conversion. Kasi lahat po, may pagkakataon talaga lumapit doon kay Hashem. Herbert Pamesa, Akyong, if ang mga mixed multitude ay naniwala pa kay Hashem, di pa rin po ba sila tinatanggap ni Hashem? Tanggap po sila ni Hashem. Kaya lang may boundaries po yan. So, tanggap ka man niya. So, ano yung pinapatrabaho ni Hashem, din yun ang gawin mo. Doon ka mag-excel kung ano yung pinapatrabaho ni Hashem. Hindi natin kailangan mang-agaw ng utos ng iba. Wherein hindi tayo kasama doon sa inutusan. Doon man tayo magkakaproblema kasi atat tayo sumali. Hindi naman tayo hanggang desire lang kasi yung pag-convert is kailangan yan pagtrabahuan. Kailangan mo yan paggastusan, panahon, oras, pera. While Gentile, ang problema kasi sa mga nag-convert, kalimitan, parang dina-downgrade nila yung Noahide, yung Noahidism. Kasi 7 lang daw. 7 na nga lang, di pa sila maka-excel. Ano pa kaya doon sa 613? Di ba nila naisip yan? So kung dito lang sa 7 laws, hindi pa nag-excel, ano pa kaya doon sa 613? Tapos dina-downgrade kasi nga 7 lang. Sino may sabing 7 lang? Actually, ang 7 is ang general. Ang dami niyang sub-laws. Ang dami niyang mga sitwasyon na kailangan na makita. Kailangan mo ng sitwasyon na makita paano mo i-apply yung particular isa dun sa mga general laws according to the situation. So medyo medyo malaki siya kasi masyadong malaki ang scope ng Noahide laws dahil general law yung kaharap mo. Well, ang 613 is specific. Pag ingon na do not bow, kailangan yun talaga yung mo, hindi pwede na, ang Noahide laws is mubari yung tradisyon na kailangang masunod mo depending kung saan na nation siya ilapat. Magbari siya kasi may mga tradisyon kasi na hindi tanggap na isang nation, natanggap dun sa iba. Halimbawa, pag-aasawa ng pinsan. O dun sa ibang nation, lahat ng nation pwede. Ma-Inchik, ma-Amerikano, ma-Hudyo, tanggap ang pinsan. Kasi yung pinsan is actually second degree, yan siya? Consanguinity. O while ang
Ang bawal yung sinasabing incest is yung first generation talaga. First level. So, kapag yung isang nation na bawal yung pinsan, kailangan mo makibagay dyan kasi magiging masama ka sa harap ng mga tao dyan kapag hindi pwede yan kasi may established court of justice po tayo. Kailangan po natin makibagay at maging mabuting tao sa mata ng ibang tao. So, kahit na may mga gumagawa ng ganyan, din hayaan mo kasi tanggap yan dun sa kanila. Pero dito po sa atin is, hindi tanggap, maging pangit ka po sa harap ng ibang mga tao. Pero kung magka-problema talaga, hindi kayo nagkakilala, tapos andun na, nagkaanak na kayo bago kayo nagkakilala, din hindi ka pa din nagkasala sa harap niya. Siyem, kaya lang marami kang kalaban sa mga tagalabas. Yun ang problema and you will be subject to lasyonara. So dun ka ma-abselda ka dun sa ibang bagay, pero dun sa ibang bagay naman, pwede ka pong okay? May mga tanong po dito, no? Aki, yung what if ang mga mixed multitude ay naniwala kay Hashem, di pa rin ba sila tinatanggap ni Hashem? Matatanggap nga. Sabi ko kanina, no? Balik na tong tanong na to. Matatanggap ni Hashem. Pero kailangan ka sumunod dun sa utos. Sabi nga, no? What if ang mga mixed multitude ay naniwala? So ano yung pinaniwalaan nila na para sa kanila, yun talaga yung sundin. Hindi mo kailangan mangagaw ng utos na hindi sa'yo kasi wala pong reward yan. Kagaya lang yan ng isang basurero ba na, di ba, ilang beses ko na ginamit to, na kapag tumulong ka doon sa basurero, ang may sahod po, yung basurero lang na hire ng government. Pero ikaw na tumulong lang doon sa pagtapon ng basura sa truck, pagdating ng 15 katapusan, hindi ka kasama doon sa sahod. So, para saan? So, instead na mag-excel ka doon sa paggaya-gaya mo doon sa mga Jewish, it's better na mag-excel ka doon sa utos ni Hashem. Kasi dito sa utos ni Hashem, marami pong naging righteous. O sa panahon ni Adam, naging righteous siya kasi na one half of his sin actually forgiven. Cain, kawawa pa si Abel kaysa kay Cain. Andyan si Seth, andyan si Enosh, andyan si Canaan, andyan si Mahalel, andyan si Yared. So, andyan si Metosila, andyan si Limik, andyan si Noach, andyan si Shem, Cam, and Japhet. And so on and so forth. Papunta doon kay Pilig, papunta doon kay Abraham to Eliezer, then Job, papunta doon sa time ni Moshe. Jacob, they are all Noahide. Before the Torah was received in Mount Sinai. Anong prove mo, Brother Yong, na they are Noahide at that time? And they are not subject for 613. Actually, that is a very good question. Ako na lang magtatanong kasi walang tatanong sa inyo eh. Hayaan mo na natin yung topic kasi napaganda tong natin ngayon eh. Anong proof mo, Brother Yong, na they are not subject for 613? During the time of Moshe, even the time of Moshe before the giving of the Torah at Sinai, ano ang proof mo, Brother Yong, na hindi sila subject ng 613? Okay, number one proof na hindi sila subject ng 613. Sa 613 po, bawal po mag-asawa ng tiyahin. Kapatid ng nanay mo, kapatid ng tatay mo, bawal po ay asawahin sa 613. Pero before the giving of the Torah at Sinai, inasawa po ni Amram si Yokebed na kapatid ng tatay niya. Balitsahin niya po si Yokebed. Bakit pinayagan ng Torah? Bakit hindi sila dininay? And in fact, Torah was declared them as a righteous person. Sabi ng Torah, doon kay Amram was a righteous and perfect person. Bakit hindi siya na-declare? Kung under pa siya sa Torah, sa 613, kasama dyan, hindi ka po pwede mag-asawa sa kapatid ng tatay mo or sa kapatid ng nanay mo. Pero bakit before giving of the Torah, pinayagan niya? Andyan din na ang Israel mismo, nag-asawa ng kakambal nila. Bakit pinayagan ng Torah?
Hindi naman sila sinabing incest. Naging incest lang siya that time na natanggap na yung Torah sa Sinai. Okay, number one reason of the Jewish people why it is permitted before the giving of the Torah at Sinai, because of the laws, go into the world and multiply. Or be fruitful and multiply. Kasi andyan yung utos na be fruitful and multiply. But during the giving of the Torah at Sinai, it was not repeated. So, any laws that does not repeated during the time at Sinai, then that law was actually obsolete. Nahang na yan siya. Hindi na siya pwede. Kaya marami po tayong makita nung araw na si Abraham, inasawa niya yung pamangkin niya, o sila ni Seth, asawa nila, kakambalang nila, si Cain, asawa nila, mga kakambalang nila, sila Cain, o si Seth, kakambal niya, kasama lang niya, o si Canaan, si Yared, mga kambal nila yung mga asawa nila. Pero bawal po yan sa 613. Pero hindi po sila inano ng Torah. Incest was actually a heinous crime. Death penalty po ang kabayaran yan. Pero bakit hindi sila nagkaroon ng kasalanan ng death penalty before the Torah, before nabigay ang Torah sa Sinai? Kasi the laws na natanggap ni Moses sa Mount Sinai, that was not actually a commandment before time. Hindi po siya commandment. That is already wisdom. Kaalaman lang po siya. Kasi po, ano sila masyado, mga righteous sila. So, madali sa kanila makakuha ng wisdom dun kay Hashem. So, alam nila yung mga bagay-bagay, ano mangyayari sa future. Marami silang aral na, sa future time, magpapasover sila. Kaya napapag-usapan pa din, even the time of Abraham, yung word na pasover. Pero hindi ibig sabihin na nagpasover sila kasi napag-usapan. Yung mga future generation, yung coming generation, yung mga anak ni Jacob is makakapunta doon sa promised land. Matatanggap nila yung laws doon sa Mount Sinai. At that time, magkakaroon sila ng Passover kasi nga, lalabas sila from Egypt. Pero before that time, is wala po. Walang nag-Passover, walang nag-Sabat, wala lahat. Kasi nga, ang Sabat was first instituted during the manna. Before that manna, wala pong nagsabat. Bakit hindi sila pinatay ni Hashem? Pero during sa manna, and so on, kapag hindi ka nagsabat, patay ka talaga. Pero before that, bakit walang patay? Because that is not yet a law. Wisdom, andun yung wisdom. Na yung mga anak ni Jacob is mabibigyan ng kapahingahan. Hopefully naintindihan po yan. Huwag po tayong magbasa as if kasali tayo doon sa binabasa natin. Kasi binabasa natin is Jewish history po yan. Hindi po tayo kasama dyan. Mahiya naman po tayo na angkin lang tayo ng utos ng mga Jewish. Tapos, hindi ka naman kasama doon sa inutusan. Sabi nila, hindi ka maliligtas kasi hindi ka nagsasabat. Are you sure? Paano yung before time sa Torah? Wala namang nagsabat nung araw, pati si Abraham hindi naman nagsabat. Even Moses hindi nagsabat before sa receive sa Torah. So, ibig sabihin, patay sila lahat. And in fact, Torah declared them as a righteous person. Kailangan na ngayon, Brother Yong. Ako na naman magtatanong. Kailangan na yan ngayon, Brother Yong, kasi andyan na yung utos para sa lahat ng tao yan. Talaga? Para sa lahat ng tao yan? Ngayon, ang tanong, during that time, paglabas nila dun ni Moses dun sa Egypt, natanggap nila ang Torah dun sa Mount Sinai. Nung naglakad na sila ng 40 years, nung akmang papasok na sila doon sa Canaan, nagpadala po sila ng 12 spies. Doon sa 12 spies, nakita nila nung 12 spies na ang Canaan is naglilibing. Sabi ni Moshe, naglibing yan sila kasi nagsumbong yung 12 spies, kaya sila tatakot na hindi na pumasok
sinabi nila kay Moses na wag na tayong pumasok kasi matatapang yung mga tao doon kasi hindi nila alam kung anong tradisyon ng Kanaan. Natawa si Moses kasi alam niya ang tradisyon ng Kanaan na kapag may righteous na namatay, isasabay nila yung patay nila sa paniniwala na ang mga righteous nila kahit gaano kasama kapag nasabay sa paglibing doon sa mga righteous, magiging righteous yung patay nila. Kaya yung mga patay nila is preserve lang nila, tapos pag namatay, kaya nung nagbalita ang 12 spies kay Moses na naglibing sila, walang tigil na paglibing yung mga Kanaan, kaya takot yung 12 spies. Sabi ni Moses, namatay pala si Job. See, because Job is not actually a Jewish. Job is a Gentile. He is an Arab person. Pero andyan na ang Torah. Present na ang Torah. Sabi ng mga rabbis, yes, Emmanuel. In fact, dinebate pa ako ng rabbi niyan. Sabi niya, why in your list of righteous Noachide Emmanuel, Job is included? So sabi ko sa kanila, Rabbi, don't you remember, Rabbi, na before Job was converted, kasi na-convert kasi si Job Before Job was converted, Job was already tested. Na-test na siya. And the Torah declares him with a conversation of Satan and Hashem na Job is a righteous person. Sabi nga ni Hashem kay Satan, Satan, kumusta yung doon sa lupa? Andun yung tao mo. Ayun, sinasamba ka kasi binibigyan mo ng blessing. He's a very righteous person. Kaya lang, sinasamba ka hanggang ngayon kasi nga, binibless mo. So silang dalawa, Satan and Hashem, accepted Job as a righteous person. Hindi pa siya na-convert. Kasi na-convert siya after the marriage of Dinah. Doon siya after doon sa trials. So patay na yung mga anak niya, patay na yung unang asawa niya, tapos nakasurvive siya doon sa trials, nakapag-asawa siya ulit as a reward. Ang naasawa niya is actually Dinah. Pero doon na yun sa end life niya. Ngayon, ang mga tao nung namatay si Job, hindi kinonsider na na-convert si Job kasi hindi naman siya sumama din sa Israel Hindi naman siya pumasok doon talaga sa Kanaan, hindi din siya sumama doon sa wilderness. So, ang iniisip ng mga Kanaanite that Job is still a Gentile. So, nung namatay siya, may righteous na namatay. Ayun, sinabay lahat ng mga patay ng Kanaan doon kay Job. Kaya sabi ni Moshe, namatay na pala si Job. Kasi sinabay ng mga Kanaan So, ibig ba sabihin, nagsabat si Job during his righteousness? Hindi po. So, nung andun na ang sabat ng mga Jewish, pinatay ni Hashem ang mga taong hindi nagsasabat. Kung para pa sa lahat ang utos na yan, bakit yung mga tagalabas hindi naman nagsabat yun? Bakit hindi pinatay? Kung yung utos na yan, para pa sa lahat. Gamitan ng logic, konting critical thinking. Ang utak po is nilagay sa ulo, sa mata, para makita po kung ano ang mga bagay-bagay. Pag-isipan, sa Bisaya pa hinuktukan, then para makita at para malaman. Hindi po yan nilagay sa puwit para upuan. Yan ang problema, inuupuan po ng mga tagabasa ng Biblia na naakala nila na magbasa sila, ikasama sila doon sa mga sinabihan. Yun ang problema. Kasi akala nila kung nagbasa sila, akala nila kasama sila doon sa sinabihan doon sa Biblia. Ang problema hindi. Very specific po ang 613. Very specific po ang Torah. Moses, sabihin mo sa mga anak ng Israel, so saan ka ngayon dyan? Saan po tayo dyan? So wala. So, ano resulta? Sabat-sabat lang. Tapos yung sabat na ginawa mo, hindi pa sabat ng mga Hudyo, sabat pa ng Christian. Di ba? O kung paano ginawa ng mga Christian yung sabat nila. May sermonet, may kantahan, may
Kung ano-ano ginawa, ginagaya lang nila kung ano ginagawa ng Christian, pinalitan lang ng pangalan. Ayan ba ang sabat ng Jewish? Mag-isip ba? Mag-isip. Hindi yung basta-basta na lang hala-hala. So, kailangan talaga ilagay natin yung sarili natin kung saan tayo talaga dapat ilagay. Kasi masasayang po ang oras natin, masasayang po ang buhay natin sa kakasunod na hindi po tayo kasali sa dun sa utos na sinusunod natin. Masasayang po ang buhay tapos maituro pa talaga sa mga anak natin. The same sin. So, kung may tanong po, magtanong lang po, no? So, sabi dito, kapag ka nagkasala sa mitzvot, positive or negative, na may penalty of death, pero nagrepent. Tapos, kapag ka Diyo, may Yom Kippur. Pero kahit na nagrepent ka, nag-Yom Kippur ka na, suspended pa din hanggat matanggap mo ang tamang kaukulan na suffering hanggang sa mamatay ka. Kaya nga, death atones sin. Kapag nagkasala sa positive or negative laws na may penalty of death. Yung dalawa kanina, walang penalty of death. Yung ngayon, pangatlo na kailangan mabantayan po natin, positive or negative to siya, dalawa, pero merong penalty of death. Kahit na magrepent ka, o kahit na mag-Yom Kippur kapag ka-Hudyo, suspended po ang repentance mo at Yom Kippur. Kailangan ka muna mag-suffer hanggang mamatay. Paano, Brother Yong, sa Jewish yan kasi may Yom Kippur. Ano naman gagawin natin dun sa being a Gentile? The same. Kapag nagkasala po sa positive at negative, with the penalty of death, we need to repent. Kaya lang wala tayong Yom Kippur kasi nga hindi naman tayo nagsamba sa Golden Calf. Binigay ni Moses yung utos na yan, nung bumaba siya, pangatlo niyang akyat, pangatlo niyang baba, Yom Kippur kayo kasi patatawarin na kayo ni Hashem dun sa kasalanan na ginawa ninyo sa pagsamba sa Golden Calf. Kaya Yom Kippur po sila. Hindi naman tayo nagsamba ng Golden Calf. Nagsamba lang tayo ng ibang God pero hindi po Golden Calf. So hindi kasama ang Gentile po dyan. Then, kapag ka Noahide or Gentile ang nagkasala sa positive commandment na mayroong positive or negative commandment na may penalty of death, then repent, suffering, kasi kung ang Hudyo meron silang Yom Kippur, may suffering pa sila. Pero sa Gentile, repent lang, suffering hanggang sa mamatay. Then, your sin will be forgiven. Okay? So, ang pang-apat po, ito medyo kasi pang-apat na kasalanan na medyo may problema po. If he did profane the name of God, even though he did Teshuvah and Yom Kippur arrives, his repentance is enduring and suffering have come upon him. He does not attain complete atonement until he dies. Napakabigat po niyan kasi halos po 60% na nandito sa Noahide is actually from Messianic. Where doon po sa Messianic is napakarampan po ang pronouncing the name. Kung kanino binibigay yung name, sabi nila holy daw ang name. Holy ang name, tapos binibigay mo doon sa mga hindi huli. Ano mangyayari doon sa name na huli? Kung binigay mo doon sa, kaya nga ang name niya, sabi doon sa Kronikas 7:14, na the name of Hashem is only put where Hashem chose His name to be put. Doon niya lang ilalagay sa lugar na pinili ni Hashem, and that is Jerusalem. Inside the temple, doon niya lang ilalagay yung name niya. So, and it is only pronounced once in every year. It is pronounced 10 times by a high priest. So, paano yung mga tao pronounce tapos binibigay yung name? Doon sa mga kagaya ng mansanas ba? Okay, nag-example ko na din. Halimbawa, ito po yung mansanas. Kapag ka ito mansanas na to is nabili ko ng 1,000,
May mansanas ba na 1,000? Di ba? Wala. Pagpalagay natin, napakaganda talaga ng mansanas na to. Kumikinang talaga sa ganda. So, benta ko to 1,000. So, siyempre, bilhin mo 1,000. Napakagandang napakasarap, napakalutong, napakatamis. O kagaya to sa hinagis ni Abraham dun sa mga sundalo sa panahon na nandun sa apoy, sa loob ng apoy si Abraham. Sa apoy kung saan hinagis siya ni Nimrod doon sa apoy. So, 1,000 na mansanas. Tapos ilagay mo sa cellophane na galing kung saan-saan lang mo lang napulot or dyan lang sa tabi ilalagay mo. 1,000 ang nakita mo na nilagay sa cellophane, ibenta sa iyo balik ng 1,000. Bibilhin mo ba? Di ba hindi na? Na-degrade po yung mansanas kasi yung lalagyan is hindi malinis. Halimbawa, galing sa basura yung cellophane, napulot mo lang dyan sa daan yung cellophane, nilagay mo yung mansanas doon sa loob ng cellophane na galing dyan sa tabi-tabi lang, tapos nakita mo, kakainin mo ba yung mansanas na 1,000 ang bili? O di ba hindi? Kasi kahit gaano siya kamahal, kapag nilagay yan siya doon sa marumi na lalagyan, mawawala po yung halaga niya. Yan po dapat ang maintindihan natin. Sabi natin, huli. Paano yung holiness niya? Tapos, binigay lang natin doon sa ibang tao na hindi nga alam kung ano ang tura. Hindi nga na-refine yung pag-uugali. Hindi nga sino-sino binibigyan. Tapos, nung ibinigay, nag-blaspheme pa. Then, you are part of the blasphemy na nagawa ng tao kasi ikaw yung nagbigay Naging accessories ka. Sabi huli. Saan yung pagiging huli niya? Binigay mo dun sa ibang tao, binigay mo dun sa mga aso. Insulto po sa isang pagkain na magandang pagkain na ibigay mo dun sa mga aso. Kasi pagkain po yan ng tao, hindi po yan pagkain ng aso. Ganun po yan siya. Ang name should be kept in holiness. Kung ikaw ay magpo-pronounce ng name, kailangan siguruhin mo na ikaw na nag-pronounce, may holy thoughts. Yung iniisip mo is puro huli. Yung eyes mo is ang tinitingnan mo is puro huli. Yung sinisingot mo is puro huli. Yung lumalabas sa bibig mo is puro huli. Yes, during the time is may mga tao pong nagpo-pronounce niyan. Pero andun po sila sa tamang requirement, kaya hindi sila nagkaroon ng blasphemy. Pero tayo po sa panahon natin ngayon, wala pong ganun na status na huli. Maging yung mga tinatawag na messianic, hindi po mga huli yan. Kahit na yung sila na nagturo, hindi po sila huli. So kapag ginamit nila ang pangalan ni Hashem, sigurado po patay sila. Gaya ng nangyari doon sa mga high priest doon sa Holy Temple, na sa panahon na hindi sila karapat-dapat mag-pronounce sa name, namamatay yung pare. Yung problema, sabi ni brother yung kapag na-pronounce yung name, namamatay. Yung mga messianic hindi naman namatay. So ibig sabihin, we are holy to pronounce the name. Oo nga parang totoo nga din po pero ano po ang problema? Ang problema po, kasi mali din po yung name na na-pronounce. So, halimbawa ako, Emmanuel, na-pronounce yung, paano ako dami namang andun yung 4-letter name, pero alam naman po natin na may tamang pronunciation po yan. Na kapag ka naging tama yan pag-pronounce, tapos hindi ka fit na mag-pronounce yan, sigurado patay ka talaga. Magagaya ka dun sa mga high priest. Alam ba natin na ang isang pangalan consisting 4-letter names ni Hashem, during Yom Kippur, it should be pronounced 10 times. And that pronouncing the name will last 7 hours. So kung paano nilang i-pronounce yan ng 10 beses na umabot po ng 7 hours. Samantalang tayo, napakadali natin i-pronounce. Pagpalagay natin, hindi na natin i-pronounce kung paano nila i-pronounce. Pagpalagay na lang natin, ae. Yung bawel na lang. Ae. 10 pronunciation, hindi nakaabot ng 1 minute. Pero mga pare nag-pronounce, patay pa sila, 7 hours po ang 10
pronunciation of four-letter name. Pero ngayon, pronounce sila, sabi nila, ito daw yung totoong name. Sino may sabi? Yung mga referensya naman nagigamit, puro Christian. Minsan, ginamit nila, yung rabbi, parang lipat-lipat ba? Ginawa nilang, parang dinaya nila ang rabbi. Sinabi nila, they pronounce the name in front of the rabbi. Sabi ng rabbi, why you pronounce? I will hate you in the whole life because you pronounce the name. So sabi nila, so totoo pala yung name na na-pronounce namin kasi magagalit yung rabbi na nag-pronounce. Paano hindi magagalit kahit na mali pagka-pronounce, andun yung four-letter names. Doon ang problema. Kasi kahit na mali pagka-pronounce, four-letter name pa din yan ni Hashem. Mali lang pagka-pronounce, kaya hindi sila namatay. Pero kapag ka natama talaga yan sa pag-pronounce, wala. Kung ang pari na huli masyado, high priest, overall high priest, namatay sa pag-pronounce ng name because they are not fit to pronounce the name. Kaya, during the second temple, in 1 year, sometimes, 2 beses, 2 beses, 3 beses sila magpalit ng high priest. Yung mga Levites na mga pari, ayaw maging high priest. Ang problema, hindi po sila pwedeng humindi kapag sila po ang naturo na maging high priest. So, wala silang magawa. So, if they pronounce the name of Hashem 10 times during Yom Kippur and Hashem saw na nakita ni Hashem na they are not fit to pronounce the name because they are lack of holiness, then they died. Mamatay po sila. Tayo, binibigay lang natin doon sa aso na para bang walang halaga. Tapos sinasabi natin, holy name, holy name. Anong holy name? Binibigay mo doon sa mga aso, binibigay, nilalagay mo yung pangalan ni Hashem doon sa mga lalagyan ng mga marurumi. Nilalako. So, kung nilako mo yan, pangalan ni Hashem, then hindi po yan, fake name po yan. Kasi yung original name po ni Hashem, hindi po yan nilalako, hindi po yan binibigay. Nilalagay po yan doon sa isang lugar na napakamahal na lugar kung saan ang mga tao po ang magpupunta po doon. Mga tao po ang magpupunta doon. Di ba ang gold? Makakita ka ba ng gold na original, totoong gold na ilalako doon sa mga terminal? Sasabihin ng mga Muslim na nagtitinda doon, Aki, tinuod ni na gold. Bili. Tapos sabihin mo naman, akong pera, Aki, magkano benta mo? 1,000. Ay, 500 lang. Sabihin naman ng Muslim, sige, Aki, kana na lang. O kung totoong ginto, payag kaya yung Muslim na ganon? So, ibig sabihin, fake. Pag nilako yan, fake yan. Pag ibinigay mo sa mga tao na fake yan. Walang halaga yan na pangalan. Sana maintindihan ng mga Messianic na nakikinig dito. Alam ko marami po sa inyo nakikinig. You are not considering the name of God as holy. Kasi binibigay nyo to sa kung saan-saan, sa kung sino-sino. Paano maliligtas? Kung hindi alam pangalan? Bakit kailangan maligtas? Ano nangyari dahil sa inyo? Bakit kailangan nyo maligtas? Saan kayo ililigtas? Para ka bang isang nalunod na kailangan iligtas? Gagawa-gawa ka ngayon ng kasalanan tapos kailangan mo ng kaligtasan? So, kapag ka nagkasala ka, you have to pay your sin. You have to suffer the consequences of your sin. Hindi po kailangan na So, napaka problematic po yung na yan. Pronouncing the name of God. Ang giving the name of God to the Son of God. Wherein yung Son of God na yan is actually a Greek idea po yan siya. Galing yan sa Christian na idea. Pinalitan lang po natin ang pangalan. Kahit anong sabihin natin, walang kaibahan. Ang ni Jesus doon ni Yeshua, walang kaibahan. Kawawa po yung mga Messianic na nakikinig dito, no? So ito po yung pang-apat. If he did profane the name of God, even though he did Teshuvah and Yom Kippur arrives, his repentance is enduring. Okay lang ang repentance. And suffering have come upon him. Darating po ang maraming suffering na pwede pong mag-complete sa sin niya, na maaton yung sin niya hanggang sa mamatay siya.
And in fact, most sa mga ano na yan is actually, kasi pag nag-repent ka ng pangalan, na nagamit ka ng pangalan ni Hashem, kailangan ka mag-repent. So, ibig sabihin, Hashem, nag-pronounce ba ako ng name? Eh, ang problema, hindi ganun yung repentance na nangyari. So, that actually is not enough for that sin. Kasi hindi, repentance, kailangan na repentance. Nag-blaspheme ka, binigay mo doon sa mga taong hindi mga huli. Ang pangalan, huli. So, ibibigay mo sa taong hindi huli. So, ano mangyayari sa pangalan? Magiging hindi huli. Mag-isip ba? Mag-isip. Di naman natin masabing mga bobo kasi yung iba, mga professional naman. Oh. So, pag naibigay yung pangalan ni Hashem dun sa ibang tao, tapos yung nabigyan mo, hindi iningatan yung pangalan ni Hashem, pronounce pa din ang pronounce, kahit na hindi nga alam ko anong tura. Hindi naman tura mga sinusunod niyan. Oh, kasi New Testament is not a tura. So, kung susunod ka ng tura, dapat yung susundin mo is yung Genesis lang, papunta doon sa Deuteronomy, kasi yun ang tura. Ang kaso may plus, New Testament. That's addition. You cannot add, you cannot subtract. O, yun ang problema kasi nag-subtract na, nag-add pa. O, di napakalaking blasphemy. Tura is fixed, perfect. So, ngayon, hindi na kontento, dinagdagan pa talaga ng New Testament. O, tapos yung New Testament, mali-mali pa. Kahit nabasahin mo sa Brit Kadasyan nila, yes, andun. O, Ne'etim Yawan, Lelason, Ibrit. Ang sabi doon. Ano daw? Oh, galing sa Yawan Greek, na-transfer doon sa Ibrit, sa Hebrew. Sabi ni original from Hebrew, ngilad na pod. Di ba? Niloloko na naman tayo. Okay. Sabi ng iba dyan, huwag kayo paloko-loko. Huwag tayo kasi kung walang magpapaloko, walang naloloko. So, karamihan po dito sa Noahide, actually 60% po galing sa Messianic. And 40% po galing po sa iba-ibang mga religion ba? Pentecostal, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses. So, lahat po klase ng religion, pati Muslim, meron po dito sa Kilat. Kaya hopefully po naintindihan po natin, no? Na kapag ka nag-pronounce po ng name and you don't have holy thoughts, you don't have holy eyes, you don't have holy nose, holy mouth, yung action mo is hindi holy, then you are not fit to pronounce the name. Yes, pwede. But make sure na lahat ng iniisip mo is holy. Kasi ilalagay mo talaga ang pangalan ni Hashem dun sa hindi huli. So, ang mangyayari, magiging contaminated ang pangalan ni Hashem. Then, you blaspheme the name of God. Okay? So, hopefully po, kahit papano, may natutunan po, no? So, all three, repentance, Yom Kippur kung Jewish suffering, or repentance and suffering for Gentile are all suspended, and only death atones the sin. So, kung may mga severe transgression where there is no atonement until his death, then problema po yan. Lalo na hindi nila alam kung ano ang severity ng sin na ginawa nila, kasi hindi nga nila alam kung ano ang punishment niyan. Kasi sunod lang sila ng sunod kung ano sinasabi ng mga Kristiyanos. Pinalitan lang talaga ng pangalan. Non-believers, ibig sabihin hindi believer ng Judaism. Believer man, sinasabi nilang Judaism daw sila, pero may additional. So, ibig sabihin, non-believer pa din sila. Kasi kung believer sila, dapat walang additional. Judaism is Judaism. So, non-believers, lahat po yan, kasama po yan ang Messianic, kasama po dyan ang Christian, kasama lahat dyan. Hinduism, Buddhism, lahat. Those who deny the prophetic authority of the Torah is destroyed, and it does not arise in the time of the resurrection of the dead. Kawawa po. Hindi po sila kasama dun sa resurrection of the dead. They do not arise in time of resurrection of the dead, and they have no future in the world to come. Wala po silang pag-asa dun sa world to come. So hopefully po,
makita po natin yung katotohanan po dito ba sa sinasabi natin, hindi lang po tayo basta-basta lang po magbasa. Kasi po kalimitan sa binabasa po natin is hindi po sa atin, sa mga Jewish po yan, kasi book ng Jewish yan. Huwag po tayong mag-isip na kung nagbasa tayo, alam na natin yung binabasa natin kasi kalimitan sa binabasa natin, akala natin kasama tayo pag sinabing ganito, ganyan, ginagawa din. Hindi natin iniisip na kasama ba tayo dun sa sinabihan. Gaya ng Sabat. Jewish kapag ka hindi nagsabat, they have penalty of death. Bakit yung mga Gentile walang penalty of death? Hindi naman sila gumagawa. Deuteronomy 14:21. O mga Jewish, huwag kayo kakain ng mga pagkain na namatay sa sarili nila ha. Sabi ni Hashem, Moses, sabihin mo sa mga Hudyo, na huwag sila kakain sa mga animals na namatay sa sarili nila. And then ibigay mo to dun sa mga Gentile. Bakit ang Hashem magsasabi niyan dun kay Moses na ibigay dun sa mga Gentile? Kung pareho pa sila ng utos. Ito ba dito? Kung pareho pa ang utos ng Jewish at ng Gentile, bakit sasabihin ni Hashem, huwag kayong kakain yan, bigay nyo dun sa mga strangers? Bakit sasabihin ni Hashem yan? Kung pareho pa ang utos ng Jewish at saka ng mga strangers. Mag-isip. Huwag padadala dun sa mga sa mga allowance. Kasi alam ko yung mga messianic na yan eh. O kalimitan dyan, may mga Christian, may mga yan sila, may mga financier. O nag-aagawan yan sila dun sa mga tithing, sino makahawak. Walang ginawa yan, kundi mag-away. Dahil dun sa mga tithing, nakakahiya yan. Dito sa hindi talaga tayo magkakapera kasi walang tithing dito. Walang offering dito. Sambalan tayo, walang pera-pera. O yung pinapalaki natin dito, tumulong dun sa kapwa. Kapag may namatay, kapag may nagkasakit. Ganun lang po dito. Hindi po yung kumupera, kahit utos ng mga Hudyo, tatanggapin. Susundin kasi kailangan ng paano mabubuhay. Nabuhay kami. 28 years na walang ganyan. Kayo pa kaya? Magtrabaho Magtrabaho. Kakahiya yung mga ganyan na kakahiya yan. Na mag-aagawan talaga sa tithing, mag-aaway yung nasa loob ng dahil lang sa tithing. Kakahiya po yan. Mahiya kayo So, any merit that they had from the first go, halimbawa sa buhay na to, magkaroon po tayo ng merit, is tatanggapin po natin dito sa habang buhay po tayo. Halimbawa, gumawa tayo ng tulong doon sa ibang tao. Despite doon na hindi ka naniniwala kay Hashem, despite doon na hindi ka sumusunod doon sa 7 laws, kasi hindi naman tayo mga Jewish, doon sa 7 laws, hindi natin sinusunod, kasi nga 7 lang, okay. Pero, mapagbigay ka doon sa ibang tao, tumutulong ka doon sa ibang tao, then you will be rewarded. Pero dito lang, ang reward na yan is dito lang sa Olam Hazeh. Dito lang sa mundong to. Pero doon sa reward para sa Olam Haba, wala pong reward. Hindi po sila kasama doon sa Olam Haba. Kasi wala pong masasamang tao, wala pong wicked person, wala pong idolaters na makakapasok sa Olam Haba. Okay? A person who causes someone else to transgress must come and reincarnate until this sin is rectified. Pronounce ka ng pangalan, yung name ni Hashem, ikaw mismo nagkasala na kasi hindi ka naman fit. Are you sure that you are fit? Are you sure you are fit to pronounce the name of God? Totoo lang ba? Sa totoo lang. Are you sure na yung nasa loob mo, nasa isip mo is puro holiness? Di ka nag-iisip na kahit na anong konting kasamaan dyan? Yung ginagawa mo, are you sure? Yung lumalabas sa bibig mo, are you sure na puro lang holiness? Para magkaroon ka ng karapatan na mag-pronounce ng name? So kapag ka nagkaroon ka ng kasalanan,
then must come, will reincarnate to the second cycle. Doon po papasok ang reincarnation. And if a person causes someone else to transgress, binigay mo yung pangalan, pati siya, nagkasala pa siya ngayon, hindi naman siya niniwala doon sa ano mo, tapos binigay mo, di nagkasala pa siya. Kasi maliban doon sa hindi siya fit na mag-pronounce sa name, posible pa na mayaga-yagaan niya yung name. Masira niya yung name. Hindi na yan maingatan. So, nagkaroon siya ng transgression dahil sa iyo. So, kailangan mong ma-reincarnate. At kailangan mo yan ma-rectify. So, ang problema, ano ka sa next life? Transgressor ka naman. Buti kung may next pa, kung wala na. Sasabihin mo pa talaga na sa next life, ganito din yung gagawin ko. Kasi masyado nang nahiyang doon sa pag-pronounce ng name magiging kawawa po yung mga tagasunod. Magiging kawawa po yung mga naniwala. Magiging kawawa po yung mga anak na naturuan talaga na hindi tama. So hanggang sa susunod po, maraming salamat sa inyong lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in his fellows, and that you did not place our portion with those who sit in the strict corners. When we wake up early, and we wake up early. We wake up early for words of Torah, and we wake up early for empty words. We work hard, and we work hard. We work hard to live for life, and we work hard, and we make receive reward. We run and we run. We run to life and we want to come, and we run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, the Lord is my shelter, and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Adonai, Opa, Abakel, Shiti Beveta Donai, Kol Yamekaya. Akashati Mietadona Opa Abate Shiti Devetadona Kaya Lakazot Bernard
Beno Adonai, Lakazot Beno, Beno, Ol Bebaker, Lakazot Beno, Beno, Beno Adonai, Lakazot Beno, Ol Bebaker, Gandang gabi po sa lahat. May gabi eh.